Malaking dagok na kinaharap ng sektor ng agrikultura sa 2024 ang El Nino. Ito ang pag-init ng tubig sa karagatang Pasipiko at nagdudulot ito ng matinding tagtuyot. Dito, libu-libong mga sakahan at pangisdaan ang natuyo. Ang mga magsasaka at mangingisda sa isang higlap nawalan ng kabuhayan. Ang ilang pamilya hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. Sa Baguio City, naramdaman na ang El Nino sa buwan pa lamang ng Enero sa pautay-utay na supply ng tubig. Ang mga residente walang magawa kundi habaan ng pasensya sa pag-iigib. Mahirap lalong-lalo na kapag nagano tayo araw-araw na pangangailangan natin, paghuhugas at saka syempre pagligo, lalong-lalo na kung ginagamit natin yan at pang-araw-araw natin. Ang mga gulay sa Benguet naging bansot dahil sa init at kawalan ng ulan. Walang tubig, madaling inaatake ng uod, mahina ang paglaki. Sa Pangasinan, hindi pa man formal na idinedeklara ang pagpasok ng tag-init, naramdaman na ang mainit na panahon. Pero hindi pa rito nagtatapos ang epekto ng El Nino. Sa init ng panahon, sumipa ang kaso ng tusperina o ubong dalahit na isang nakamamatay na sakit lalo na sa mga bata. Ayon sa DOH, 54 na mga bata sa buong bansa ang nasawi noong 2024 dahil dito. Sa pagsapit ng buwan ng Marso, tila tinusta palalo ng El Nino ang bansa. Pinakanaapektuhan dito ang probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro na unang nagdeklara ng state of calamity. Ang NIA inakong may pagkukulang sa paghahanda sa pagtama ng El Nino. Nagtanong ating Pangulo kung ilan yung talaga naapektuhan ng ating El Nino sa irrigated area ng NIA. Ay nasa 1% po ang ating hindi talaga napatubigan. Pero sinasabi po namin din noon pa na itong mga tail end area ng ating mga irrigation facilities, yung mga alam na namin na hindi mapatubigan, ay pinagtanim na namin ng high value crops, katulad nga ng corn. Muling naging matunog ang salitang heat index o damang init. Noong ika-28 ng Abril, naitala ang 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales na siyang pinakamainit na heat index sa buong bansa sa taong 2024. Sumunod na ring nagdeklara ang iba pang bayan at probinsya ng state of calamity. Sa buwang ding ito, nagkaroon ng problema ng supply ng tubig ang higit 30 lugar sa Baguio City. Magpapadeliver man ng tubig, aabutin pa ng ilang linggo bago mahatiran dahil sa kakulangan ng supply. Kahit nagtapos na ang El Nino noong buwan ng Mayo, naantala naman nito ang pagpasok ng tag-ulan. Sa huling tala ng Department of Agriculture, pumalo sa 15.3 billion pesos ang iniwang pinsala nito sa sektor ng agrikultura. Isa na ito sa pinakamalalang El Nino sa kasaysayan ng bansa na nagsimula pa noong Hunyo ng 2023. Dito, mas pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga proyekto para hindi na ito maulit. Kabilang dito ang pagtatayo ng 25 karagdagang dam at paghahatid ng 541 million pesos na tulong pinansyal sa mga naapektuhan. Kailangan yung coordination ng national government at saka yung local government kailangan matibay para hindi tag-aantay na matagal, hindi na stock up yung mga tulong na dapat ibigay. Kung susumahin, ang El Nino ay parte lamang ng lumalalang climate change. Pero kung si United Nations Secretary General Antonio Guterres ang tatanungin, hindi na ito akma, lalo pat nagsimula na ang panahon ng global boiling. Ito na raw ang resulta ng ilang dekadang pagbabago ng klima sa buong mundo. Ang epekto nito ay malalakas na bagyo, matinding tag-init, pagkamatay ng mga hayop at marami pang iba. Isang panibagong salita na mananatili sa atin hanggang sa hinaharap. Sa report ng World Meteorological Organization, 2024 ang pinakamainit na taon sa kasaysayan. Ito'y dahil sa climate change at El Nino.
Pero ang mas nakababahala, inaasang magtutuloy-tuloy pa ito sa mga susunod na taon. Kaya malaking katanungan ngayon ay kung may natutunan ba tayo sa pagtama ng El Nino sa bansa at may magagawa pa ba tayo para mabago ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.